Sa ibang balita, kasunod ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, nagsasagawa naman ngayon ng crackdown ang Hamas sa Gaza. Sa kabila nito, tila mas naging marahas raw ang grupo ng Hamas, lalo na sa mga kumakalaban sa kanilang pamumuno. Narito ang balitang abroad ni Son Santiago. Nagsagawa ng crackdown ng militanteng grupong Hamas sa Gaza ilang araw nang ipatupad ang tigil putukan at bahagyang pag-atras sa mga Israeli troops doon. Matatanda ang pansamantalang pinayagan ni US President Donald Trump ang Hamas na mamahala sa Gaza habang hindi pa naitatag ang isang international body na mamumuno dito. Ang pahayag na ito ay kasabay ng katatapos lamang na Middle East peace deal na layong magdala ng lasting peace sa Gaza. Bagamat nagbalik sa mga lansangan ang Hamas, marahas naman ang kanilang naging operasyon. Naging target kasi nila ang mga grupo na umano'y kumakalaban sa kanilang pamumuno. Ayon sa mga international reports, mahigit 30 katao ang nasawi nitong mga nakaraang araw matapos magsagawa ang Hamas ng raid at public executions sa mga pinanghihinalaang collaborators at kalaban na kinabibilangan ng mga clans at gangs. Sa isang video na ito na kumakalat online, makikitang 7 lalaki ang binaril sa publiko. Sila umano'y nagtatrabaho para sa Israel. Batay naman sa ulat ng Reuters, tinayak kasi ng Hamas na hindi nila hahayaang may lumabag sa mga nakalatag na mga utos na mayroon doon. Matapos naman malaman ang ginagawang aksyon ng Hamas, nagbigay ng babala si US President Donald Trump. Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violent. Matagal na ring ginigiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi matatapos ang digmaan hanggat hindi sumusuko ang Hamas sa kanilang militarisasyon at habang nananatili ang kanilang kontrol sa Gaza. Ang dapat na pagdidisarma ng Hamas, isa sa pangunahing kondisyon sa 20-point US peace plan, ngunit ito ay mariing tinututulan ng grupo. Sa iba pang balita, naibalik na ng Hamas sa mga natitirang buhay na bihag bilang bahagi ng prisoner hostage exchange sa Israel. Gayunpaman, nilimitahan naman ng Israel ang humanitarian aid sa Gaza dahil hindi pa rin naibabalik ng grupo ang ilang labi ng mga nasawing bihag. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.